but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda nyo na po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may mga notebook, may mga ballpen dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. So ready na ho ba kayo to receive the word of God? Amen. Everybody shout, I am ready. Buksan po natin ang Bible natin sa Job chapter 1. We're gonna read from verse 1 all the way to verse 3. And then we're gonna jump from 6 hanggang 8. Job chapter 1, verse 1. Praise the Lord. Pakiramdam ko para sa katabi mo yung mensahe natin ngayong araw na ito. Job, sa Tagalog gawa, biro lang. Job chapter 1, verse 1. Sabi dito, there once was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. He feared God and stayed away from evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, and 500 teams of oxen, and 500 female donkeys. Konti na lang, Manila Zoo na, no? Sa dami ng mga hayop na kanyang inaalagaan. He also had many servants. He was in fact the richest person in that entire area. Everybody shout, sana all. Sana all kasing yaman ni Job. Amen. Napakaganda ng introduction sa buhay ni Job kasi una't-una pa lang sinabi na kagad that he was a blameless man. He is a man of complete integrity. May takot siya sa Panginoon at nilalayuan niya ang evil. Siguro yun rin ang dahilan kung bakit pinagpala siya ng Panginoon na napakarami niyang ari-arian, napakarami niyang mga servants, at kinonsider siya to be the richest person in that area, in that specific region, in that specific area. Pero ang sabi ng verse 6, let's jump to verse 6. One day, the members of the heavenly court came to present themselves before the Lord, and the accuser Satan came with them. Where have you come from? The Lord asked Satan. And Satan answered the Lord, I have been patrolling the earth, watching everything that's going on. Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? Have you noticed my servant Job? Actually, pwede nyo ilagay yung pangalan nyo dyan. Pwede nyo ilagay yung Job, palitan nyo ng Stephen, o palitan nyo ng Samuel, o palitan nyo ng Erica, palitan nyo ng Raymark. Have you noticed my servant Raymark? Have you noticed my servant Myla? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and he stay away from evil. And we know the story of Job. He had everything and lost everything. Pero in spite of all that, ang sabi ng Job chapter 13 verse 15, though he slay me, though God would kill me, yet I will trust him. And even so, I will defend my own ways before the Lord. Panalangin ko mga kapatid, ang mensahe natin ngayon will not just bless your life, but also challenge your perspective at the same time. And I want to call this message, Trust God Anyway. Trust God Anyway. Pwede niyo po bang sikuhin ang inyong katabi ng medyo malakas-lakas ng konti at sabihin mo sa kanya, anumang pagsubok na yung pinagdadaanan, trust God anyway. Sige, muli mong tapikin yung katabi mo at sikuhin mo uli ng mas malakas yung isa naman. Sabihin mo sa kanya, anumang struggle na meron ka, trust God anyway. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, ang buhay natin is filled with twists and turns. Lahat tayo ay dumadaan sa mga mountaintop experience, dumadaan tayo sa mga valley low experience. Lagi ko nga po sinasabi na ang buhay natin, talagang parang parang ups and downs, no? May mga wow days, may mga ow days, may mga panahong magpapasalamat ka sa Panginoon sa mga pagpapala ng Diyos. Pero there are moments in our life that we will cry, no? Papunta sa ating pagtulog because we are going through a struggle or pain. Ang uncertainty ng buhay, may mga blind spots ang buhay, may mga pagkakataon na parang ang hirap i-navigate ng ating buhay. Para bagang kahit anong try natin at kahit gaano karaming memory verse ang ating kabisado, it seems like napakahirap talagang makasurvive po sa buhay na ating pinagdadaanan. However, mga kapatid, yung commitment natin na magtiwala sa ating Panginoon ay napaka-importanting
criteria sa ating paglakad sa isang buhay Kristiyano. Let me repeat. In our Christian walk, your trust in God is very significant. Especially in the era and the generation that we are in right now, na ang mga tao nowadays ay nagiging less and less committed, na wala nang gustong mag-commit ngayon. Sabi mo sa katabi mo, para ikaw ang topic ni Pastor ngayon. Na marami ngayon, we are focusing on the ceremony, pero ayaw natin mag-focus sa commitment. Na marami ang nag-i-invest sa kanilang wedding, pero walang nag-i-invest sa kanilang marriage. Because they have that feeling na parang gusto nilang mag-involve sa buhay ng ibang tao o mag-involve sa isang kumpanya, and yet wala silang commitment to do it. Bakit? Kasi kapag may commitment ka, kasama noon yung responsibility. Let me repeat. Commitment requires responsibility. Okay? Ibig sabihin, madali sa ating mag-add to cart, pero it takes commitment para i-check out mo yan at bayaran. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw na naman yung topic, no? Puro add to cart lang tayo, pero wala tayong ma-check out. Kasi napakadaling mag-add to cart. Kumbaga, parang ito yung mga wish list natin, ito yung pinapangarap natin bilhin. Ito yung gustong-gusto nating bilhin, pero it takes commitment para ito ay bayaran. Mag-commit ka, no? Para ito ay mapasayo. Alam niyo mga kapatid, ako naniniwala lahat tayo kailangan talaga natin mag-commit sa isang bagay. Bilang isang tatay, dapat committed ka na i-raise ang iyong pamilya at makapag-provide para sa iyong pamilya. Napakahalaga na ang isang tao ay committed sa kanyang trabaho. Committed siyang makatapos ng kanyang pag-aaral. Committed kang maging doktor, committed kang maging engineer at kung ano-ano pa. Napakahalaga ng commitment. At lalo na po sa ating Christian walk, napakahalaga na ikaw ay committed na magtiwala sa Panginoon regardless of the situation. Madali kasing magtiwala sa Panginoon if everything is in favor of what you desire. Kapag ka lahat ng bagay ay para bang tumutugma dun sa iyong timeline at sa iyong schedule, parang napakadaling magtiwala sa Panginoon. Pero yung committed magtiwala sa Panginoon, kahit anong circumstances ng kanilang buhay, patuloy lang silang magtitiwala no matter what. So let me ask you a question mga kapatid. Are you committed to trust the Lord no matter what? Pwede niyo po ba ilagay sa comment section, are you committed to trust the Lord no matter what? Pakiulit po ito. Are you committed to trust the Lord no matter what? Kahit anong circumstance. Kasi alam niyo sa Christian faith natin, especially kapag pinag-aaralan niyo yung attributes ng Panginoon. For example, isa sa mga attributes ng Lord, yung kanyang pagiging omnipresent. Pag sinabing omnipresent, God is everywhere. No? Nasaan man tayo naroon, na kahit ako'y nandito at kayo'y nandyan, nagdadrive, nagluluto, kaya naman nakikinig kayo dito in person, nandito ang ating Panginoon, nandyan din ang Panginoon sa inyong lugar, sa inyong tahanan. Yun yung kapangyarihan, ang hirap i-comprehend yan. Isa pa sa mahirap i-comprehend, yung omnipotence ng Diyos. Yung kanyang pagiging all-powerful. Na kahit gaano ka-powerful ang mga hinahangaan natin at mga heroes of faith natin, walang papantay sa pagiging powerful ng Diyos na ating pinapanampalatayanan. Pero kasama din sa mas mahirap pang intindihin yung omniscience ng Panginoon. Ang spelling nga niyan, parang science, omniscience. Ang ibig sabihin ng omniscience, yan yung kanyang pagkaalam sa lahat ng bagay. Na anumang bagay natin pinagdadaanan, nasa isip man o nasa puso, alam ng Panginoon ang lahat. Kaya nga parang ang hirap minsan na pinagbibintangan natin ng Diyos na ang Diyos ay walang pakialam, na ang Diyos natin ay parang walang malasakit. Hindi ho totoo. Sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdadaanan kasi siya po ay omniscient. Ibig sabihin, kailangan lang talaga nating ma-realize para talagang yung commitment natin sa Panginoon no matter what ay makapagpatuloy, kailangan mo ma-realize, number one, na ang Diyos ay sovereign sa buhay mo. Everybody say sovereign. Put that in the chat, capital letter na. The Lord is sovereign. Ibig sabihin ng the Lord is sovereign, kung ano man ang kalooban mo, dapat isinasubmit mo sa kalooban ng Diyos. Kasi kinukonsider mo siya na sovereign sa'yo, kahit pa may pagdududa ka, kahit hindi mo naiintindihan, kahit hindi mo alam, katulad niya na omniscience. Kahit hindi mo kaya dahil hindi ka katulad niya na omnipotent. O kahit pa parang ikaw ay nagdududa kasi, mangyayari ba talaga? Ang ibig sabihin na, Lord, you are sovereign in my life, nagtitiwala ka na yung kalooban ng Diyos at yung plano ng Panginoon ay higit na mas maganda sa plano na meron ka. Isinasubmit mo, ipinapailalim mo yung plano ng Panginoon sa iyong buhay. Ibig sabihin, kapag sinabi mong ang Diyos ay sovereign, inaamin mong ang Diyos ay ruler ng iyong buhay. Na ang Diyos ay magre-reign at maghahari sa iyong buhay, and the Lord will be the Lord of your life. Magiging Panginoon, magiging Diyos ng iyong buhay.
Ibig sabihin, anumang plano at sinimulan ng Panginoon, mangyayari ito. Pero bukod sa paniniwala natin na ang Diyos ay sovereign, dapat naniniwala ka din na ang Diyos ay lagi mong kasama. That the Lord is with you. Pwede niyo po bang sabihin niya sa katabi niyo na mukhang nangihina na, sabihin mo sa kanya, huwag ka manghina because the Lord is with you. Ang ganda-ganda nitong the Lord is with you kasi isa po ito sa pinaka-comforting na pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang daming pangako ng Diyos, pero yung isa sa pinaka-comforting, yung pangako ng Diyos na siya'y lagi nating kasama. In fact, isa sa mga pangalan ng ating Panginoon ay yung Jehovah Shammah. Na ang ibig sabihin ng Jehovah Shammah is the Lord is with us. In essence, kung itatranslate pa natin yan sa mas mababaw na English, the Lord is present. He is present. Kumbaga, ang Diyos wala sa future lang, wala lang siya sa past. Ano mang pinagdadaanan mo, kasama kanya sa present. Na ang sabi ng Psalms chapter 46 verse 1, the Lord is my refuge, the Lord is my strength, He is the very present help in times of trouble. Everybody say present. Ibig sabihin, kung naniniwala ka that the Lord is with you, naniniwala ka that God is present in your condition, that the Lord is present in that hospital, that the Lord is present in that pandemic, that the Lord is present in that loss, na sa gitna ng iyong sorrow, sa gitna ng iyong sadness, the Lord is present. He is there to be your refuge. He is there to be your very present help in times of trouble. In times of crisis, kahit nasa courtroom ka pa, the Lord is present. Kaya nga si Samson ay powerful because the Lord was with him. Kaya nga si Joseph ay naging successful at nakaranas ng promotion because God is with him. Kapag kasama mo ang Panginoon, may promotion. Kapag kasama mo ang Panginoon, magiging powerful ka talaga. Si Shadrach, Meshach, and Abednego nakasurvive doon sa blazing fiery furnace because God was with them. Si Daniel, he made it through the night doon sa lions den because God is with them. Hindi natin kayang makasurvive sa mundong ito kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. Mawalan ka man ng trabaho, wag na wag kang mawawalan ng pag-asa because God is with you. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon, God is with me. God is with me. Mawalan man ng hanap buhay, at least yung katinuan hindi nawawala because God is with me. In the mountaintop, He is with me. In the valley low, He is with me. At kapag kasama ko ang Panginoon, ang daming nangyayari sa buhay ko. When God is with you, you will experience bigger opportunities. When God is with you, you will discover and unlock bigger possibilities. Kapag kasama mo ang ating Panginoon, you will discover that He has bigger promises, greater plans. Amen. Great and amazing future that He has in store for each and every one of us. You have a better future kapag kasama mo ang ating Panginoon, and you will experience good success when God is with you. Everybody say that again. God is with me. God is with me. Ituro nyo ang inyong katabi. Itag nyo ang somebody. Sabihin mo sa kanya, God is with you. In fact, when Jesus was born, in Matthew chapter 1, ang isa sa mga ipinangalan, amen, sa ating Panginoong Yesus, at itinawag sa kanya ay yung pangalang Emmanuel. Ang sabi ng verse 23, behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son. They shall call his name Emmanuel. Everybody shout that, Emmanuel, which is being interpreted as God with us. Yung salitang Emmanuel, ang ibig sabihin niyan is God is with us. Napaganda nito mga kapatid. Ang gandang assurance that the Savior of the world is with you. That the God who created the universe is with you. Who spoke the universe into existence. He is with us. Even when things go wrong. Kahit na bumagsak ang negosyo, matanggal sa trabaho, mawala ng mahal sa buhay, when things go wrong. Or should I say sa buhay ni Job, when everything goes wrong, when you had everything and lost everything, there will be moments of fear. There will be moments of anxiety. Mangangamba ka, mababalisa ka, mag-aalala ka. But it makes all the difference to know that God is with you. Let me repeat that. Sa panahon that everything seems like is wrong, parang lahat ng bagay mali sa buhay mo, na nawalan ka ng mga bagay-bagay na inaasahan mong dapat nagmumultiply na sa buhay mo. Kung ikaw man ay mapunta sa sitwasyon na kahit ang pera mo ay walang magagawa, ang edukasyon mo ay walang magagawa, at ang experience mo ay walang magagawa, it makes all the difference to know
that God is with you. Kahit pa everything is going wrong, pero kung alam ko na ang Diyos ay lagi kong kasama, it makes all the difference that I know that I am in good hands. Not with Metrobank, but with the Lord. Sabi mo sa katabi mo, you're in good hands kapag ka ikaw ay nasa Panginoon because God is with you. Now, knowing that God is sovereign, knowing that God is with you, all of that introduction for this one simple statement, with all hell break loose, and you acknowledge that God is sovereign, and you acknowledge that God is with you, will you continue to trust God kahit na hindi mo alam kung ano mangyayari kinabukasan? Will you continue to trust God no matter what? Kasi ang sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, buong puso. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Napakagandang verse ito, mga kapatid. Umpisang-umpisa pa lang. Ang sabi na kagad doon, trust in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Trust, actually in the Hebrew, ibig sabihin nito, trust entirely. Pagkatiwalaan mo ng buong-buo ang ating Panginoon, that even though your back is against the wall, that even though when God seems like parang si Lord behind the schedule na, dun sa kalendaryong isinet mo, na parang ating Panginoon sa totoo lang, parang ikaw nagwo-worry ka na sa future mo, pero parang ang Lord wala pang ginagawa. Sabi lang ng Panginoon sa atin, pinapaalanan ng Book of Wisdom, trust the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Huwag mong pagkatiwalaan ang sarili mong pangunawa, kundi magtiwala ka sa Panginoon. Now, ito yung mahirap na part. Kasi si Job, righteous. Si Job, blameless. Si Job, may takot sa Panginoon. Sabi pa nga ng Job 1:1, he shunned the evil. Ibig sabihin, nilalayuan niya ang mali at nilalayuan niya ang kaaway. And yet, sa kabila ng lahat ng tama sa kanya, think about this si Job blameless, si Job a man of integrity, si Job may takot sa Diyos, si Job lumalayo sa kaaway. Think about it. Ulitin ko ulit. Si Job blameless, si Job may integrity, si Job may takot sa Diyos, si Job lumalayo sa kaaway. Think about this. 4 na yan. Sinyalis na ng pagkabanal ito sabi mo sa katabi mo, parang wala ka dun sa 4 na yan. Parang lahat, yung 4 na yun, check kay Job, pero parang sa katabi mo, parang isa lang check Amen? Kay Job, out of 4, 4 talaga sa kanya. And yet, ang sabi ng scripture, yung binabasa natin kanina, habang si Satan daw ay nagpapatrol and watching everything that is going on. Ang sabi ng scripture, ang ating Panginoong Jesus ay nagsalita, ang ating Diyos rather, ang Panginoon ay nagsalita, sabi niya, have you noticed my servant Job? Napansin mo ba si Job? Kasi habang nagpapatrol si Satanas, siguro nagtitingin-tingin siya, ano na ba nangyayari sa mundo? Sinisiguro lang ng Panginoon, napansin mo ba si Job? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, he was the finest in all the earth. Wow, what a compliment. Kapag Diyos mismo nagsabi that you are the finest in all the earth. However, kung ako ang nasa kalagayan ni Job, baka sabihin ko kay Lord, Lord, wag niyo na po akong ibida kay Satan. Oo, Lord, wag niyo na muna. Ibida niyo na lang si Sam. Ibida niyo na lang po si Mika. Wag niyo na po ako ibida, Panginoon. Kasi sabi, si Satan, nagtitingin siya that everything is going on. Ang gustong-gusto mo, siyempre, wag na ako mapansin. Kasi pag napansin ako ni Satan, baka ako papagtripan yan samantalang hindi na nga napansin, si Lord pa nagbida. Ano sabi ng Panginoon? Napansin mo ba yung aking anak na si Job? Aba, he was the finest of them all. Sabi ni Satan sa kanya, talaga? Sige nga, stretch out your hand. Guluhin mo nga at tanggalin mo nga lahat ng meron siya. Sinisiguro ko sa iyo, pag tinanggal mo lahat ng meron siya, susumpain ka niyan. Ganon ka-confidence si Satan. Sinasabi niya, nagtitiwala lang naman yan si Job sa iyo kasi mayaman siya. Nagtitiwala lang naman yan si Job sa iyo kasi may Manila Zoo siya. Tanggalin mo yung sa kanya yung Manila Zoo. Tanggalin mo lahat ng yaman niya. Tanggalin mo ang kanyang mga anak. Tignan natin. Tignan mo, susumpain ka niyan. Anong ginawa ng Panginoon? Sige, inallow ng Lord si Satan na gawin ito kay Job. Pero sabi lang ng Panginoon, wag mo siyang papatayin, wag mo siyang sasaktan. Ano nangyari? Instantaneously. Sabay-sabay. And I don't
I don't want that any of us would experience what Job had experienced. Because Job had everything. But all of a sudden, he lost everything. Yung kanyang 10 anak namatay, the children are dead, the business is gone, and his body was sick. Let me repeat. His children are dead. The business gone. His body was sick. 10 anak namatay, lahat ng kanyang Manila Zoo namatay, at ang kanyang katawan ay may sakit. Now I wonder, katulad ni Job, tayo din po ba ay minsan nakakapagtanong sa ating Panginoon kung bakit ako naman ay man of integrity, I fear the Lord, I stay away from evil, and I try my best to be blameless. Nanalangin lang ako, Lord, ng kapayapaan, trouble pa yung dumating sa buhay ko. Lord, nanalangin ako sa iyo ng kaligayahan, pero bakit depression ang nakuha ko? Lord, nanalangin po ako ng kagalingan, bakit cancer ang nagpakita? Nararanasan niyo po ba minsan yun, mga kapatid? Na para bagang ginagawa niyo naman ang lahat ng tama, pero lahat ng nangyayari sa inyo ay mali. Because we have realized all throughout these years, at least for me, na-realize ko that sometimes God will do something that you thought He will not do. May mga bagay na inaalaw at pinapayagan ng Panginoon na hindi mo iisiping iaalaw ng Panginoon. Pero sa reality ng buhay, sometimes He will allow it for a reason. Kung narito po kay last Sunday, paulit-ulit nating sinasabi na ang pain inevitable. Daranas tayo ng pain and suffering. Pero alam natin that for every pain that we experience, may purpose ang Panginoon kung bakit niya ito inaalaw. And to make matters worse, this is interesting, to make matters worse, yung kanyang asawa na natitira, ang sabi ng kanyang asawa, sumpain mo na yung Diyos mo, curse your God, and die. In essence, sa sinasabi ng kanyang asawa, alam kong may tiwala ka sa Diyos, alam kong ibinigay mo ang buhay mo sa Kanya, alam kong may takot ka sa Kanya at nilayuan mo ang evil, pero tignan mo ang nangyayari sa iyo. Sumpain mo na ang Diyos mo. In essence, give up on your God. Sukuhan mo na yung Diyos mo na patuloy mong pinagkakatiwalaan for many years. You know what? I tend to realize that, you know what? When you had 10 children, you had thousands of animals in your Manila Zoo, and you are healthy, isabay mo pa yung pagiging blameless, a man of integrity, you fear God, and you stay away from evil, napaka-perfect ng buhay mo eh. Napaka-perfect. Then all of a sudden, everything was gone. Para sabihin ng asawa mo, sumpahin mo na ang Diyos mo, mag-give up ka na sa Kanya. In essence, ba't ka pa nagtitiwala? Sumuko ka na. Eh parang sa totoo lang, mga kapatid, sometimes, I don't know, can I be honest with you? Sometimes, giving up is the most logical thing to do. Minsan, parang mas logical pang mag-quit na lang at mag-give up na lang. Ito bang mapapala ko? Sa lahat ng ginawa ko para ako'y maging matuwid. Nagsimba na nga ako't lahat, nananalangin na ako't lahat. Ito pa ba ang isusukli ng buhay sa akin? Ito pa ba ang isusukli ng Diyos sa akin? Well, Lord, I love you, I honor you, but, well, God, I am done. I am done. Suko na po ako. Kung ako siguro si Job, that might be my statement. Because I'm not blameless like him. I'm not as perfect as him. Pero iba naging response ni Job. Sabi ng scripture, after all the things that he went through, after na mawala sa kanya ang maraming bagay, ang sabi ng scripture, sinira niya ang kanyang damit, kinalbo niya ang kanyang buhok, nagpatira pa siya at dumapa siya sa daan, at nagpuri sa Panginoon. Na sinabi ni Job, hubad akong dumating dito sa mundong ito, hubad din akong lalabas sa mundong ito, sapagkat ang Diyos ang nagkakaloob, ang Diyos din ang may karapatang bumawi nito. Blessed be the name of the Lord. Whoa!
What an attitude, mga kapatid. But Job even take that to the next level. Hindi niya lang sinabing, hubad akong dumating dito at hubad akong alis. Hindi niya lang sinabi that the Lord gives and takes away. Hindi niya lang sinabing, purihin ang Panginoon in spite of all these things that happened to me. In fact, sinabi niya sa Job chapter 13 verse 15, and though He slay me, yet I will trust Him. Sa Tagalog, kung ako man ay patayin ng Panginoon, mananatili pa rin akong nagtitiwala sa Kanya. Now, you have to understand the context here. Yung kanyang pinanggalingan sa kanyang sitwasyon ngayon. Ang kanyang buhay ay perpekto. And yet all of a sudden, everything was gone. He had everything. And then he lost everything. Wala ang kanyang anak. Wala ang kanyang negosyo. Wala pa yung kanyang asawa, yung suporta ng kanyang asawa. Meron pa siyang sakit na incurable at hindi mapagaling at that time. Pwede niyang sumpain ng Panginoon. Pwede siyang mag-give up at mag-quit. And yet, he had the audacity to say, ang lakas ba ng loob niya para sabihin, kahit patayin ako ng Panginoon, sa ibang translation, even if God kills me, I will trust Him. Kahit nabawian ako ng Lord ng buhay, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, just thinking about this, na tulad natin, na tayo ay unreliable, tayo ay hindi perpekto, yung buhay natin malayong-malayo sa nakagisnang buhay ni Job, na napaka-perpekto at malapit sa Panginoon. And yet, sa kabila ng ating imperfection, at sa kabila ng ating kakulangan, laging ipinapaalala ng Panginoon sa atin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay matalinong Diyos. He is all-wise. He is all-knowing. He is all-powerful, omnipotent, omniscient, all-knowing ang ating Panginoon. He's loving, He's caring, He is gracious, He is merciful sa lahat ng bagay. What a reminder from Job, na sinabi niya, mawala ang lahat ng bagay sa buhay ko, pero hindi mawawala ang aking pagtitiwala sa Diyos. What an attitude. What an attitude. How I wish all of us have that kind of attitude, na mawala na ang lahat, magtitiwala pa rin ako sa ating Panginoon. Sa totoo lang, aminin ko sa inyo, totoo, hindi sa lahat ng pagkakataon kaya natin sabihin ito. Kasi kung tayo magsasabi, sasabihin natin, Lord, kung patayin mo ako, the ending na. Tapos na buhay ko. Pero kay Job, kahit na mawala at bawian ako ng Lord ng buhay, in the first place, siya naman ang nagbigay. Ang pagtitiwala ko sa Kanya hindi mawawala. In fact, mga kapatid, if we will continue to read the story that I just read to you earlier, bago natin sabihin yung title, I have discovered something. May na-discover ako eh. Na-discover ko na si Satan at this point have exposed yung babaw ng ating pananampalataya. Everybody say, ang babaw. Pakilagay nga po yan sa chat. Ang babaw. Sabi mo sa katabi mo, ang babaw. Kasi, amen, although Job had everything, although Job is a man of integrity, he was blameless, may takot siya sa Panginoon at lumalayo siya sa ahaway o sa diablo. Sa verse 9, something is interesting sa conversation between Satan and the Lord. Kasi para bagang in-expose ni Satan yung pananampalataya ng marami sa atin. Let me show you. Come. Let me show you. Ang sabi ng verse 9, Satan replied to the Lord, yes. Kasi sinasabi ni Lord, di ba? Have you noticed my servant Job? He was the finest in all the earth. Look at verse 9. Ang sabi ni Satan, well, yeah, I agree. Satan, si Job was the finest in all the earth, but Job has good reasons to fear God. You have always put a wall of protection around him. Parang, alam ko, si Job ang pinaka-blameless. Si Job ang man of integrity. Mayaman siya. Nasa kanya na ang lahat. Para siyang si Daniel P. Pero, kaya lang naman siya ganun. Kasi meron siyang hedge of protection eh. Iningatan mo kasi. You always have a wall of protection around him. At yung kanyang tahanan, yung kanyang property ay hindi magalaw-galaw. You have made him prosper in everything he does. At tingnan mo kung gaano siya kayaman. Verse 11, but reach out and take away everything
and he will surely curse you to your face. And I believe that statement just exposed our faith. Kasi sinasabi ni Satan sa kanya, it is undeniable, walang makakatanggi na si Job ay may pananampalataya, na si Job ay may tiwala, na si Job ay righteous, mayaman siya, wala na makakapag-deny nun. Pero subukan mong tanggalin lahat nung yaman na meron ka. Susuring ko sa'yo, susumpahin ka ni Job. Kaya lang naman may tiwala yan si Job sa'yo. Kasi pinagpapala mo. Subukan mong tanggalin. Tapang, no? Kaya lang naman, kalaka lang naman mahal niyan kasi inahatid mo eh. Try mong wag ihatid. Kaya ka lang naman mahal niya kasi inaangkas mo sa motor eh. Try mong paglakarin. Tignan mo, magugulat ka. Hindi pa kayo maabot ng first monthsary. Hiwalay na kagad kayo. Kaya ka lang naman mahal niya kasi sinusustentuhan mo eh. Try mong hindi sustentuhan. Ano sinasabi ni Satan dito? Ang sinasabi ni Satan, alam ko blameless siya, alam ko may tiwala siya sa'yo, pero suspetsya ko lang, kaya lang siya merong tiwala kasi meron siya ng lahat. Try mong wag gawin sa kanya yung bagay na meron siya. Wag mo siyang suplayan. In essence, try mong wag suklian yung kanyang blamelessness. Try mong wag, alam ko, di ba lumalayo siya sa kaway? O try mong wag suklian yung ginagawa niya. Wag mo siyang i-reward. Wag mo siyang i-bless sa mga bagay. Tignan natin kung magtitiwala pa rin siya sa'yo. Subukan mo. I-try mo lang, Lord, ha? Kahit na pray siya ng pray, wag mong sagutin. Try mo lang. Yung magpa-fasting siya, pero matatanggal pa rin siya sa trabaho. Subukan natin. Magtitiwala pa kaya yan? Na kahit simba siya ng simba, kahit napunta siya ng punta sa church, hirap pa rin yung kanyang buhay? Subukan mong gawin sa kanya na kahit simba siya ng simba at hindi siya uma-absent. Sa Gia Kamanaba Sunday Worship Experience, 11 a.m. at 3 p.m. 2 service, linggo-linggo. Try mo lang na kahit na ganun siya ka-dedicated na maglingkod, pero wag mong sagutin yung prayer niya. Tingnan natin, tamo kung aatin pa yan. Tingnan niya natin kung uulit pa rin yan. Na kahit kanta siya ng kanta ng Christian song, nagkakasakit pa rin siya. Para bagang ine-expose ni Satan ang pananampalataya ng marami sa atin na hindi kaya akala natin may faith tayo, pero ang totoo, we only have faith for the outcome and we don't really have faith in the Lord. Na may tiwala at may trust lang tayo. Kasi sabi ng Scripture, trust the Lord. Trust in the Lord. We don't trust our resources. We don't trust dun sa blessing at hindi nakaangkla yung ating pananampalataya sa mga pagpapalang nakukuha natin. Kasi ang sabi nga ni Satan, subukan mong tanggalin ang lahat ng blessing na nakukuha niya. Tignan natin kung hindi kanya susumpahin. Kasi marami nga naman talaga na may pananampalataya pero hindi sa Lord. Kundi sa mga outcome, sa mga blessing na kaya ako magsisimba. Kasi alam kong pag nagsimba ako, pagpapalain ako, ay sa simbang gabi namin, kukumpletuhin ko yung siyam para yung wish ko matupad. Gagawin ko yung lahat ng ito para dinggin ako ng ating Panginoon. Kasi may concept tayo, na if I will do this, God will bless me. That if I messed up, paparusahan ako ng Panginoon. Meron tayong concept na basta linggo-linggo ako nagsisimba, linggo-linggo rin akong pagpapalain ng Panginoon. Na ako'y pagpapalain ng Panginoon kung consistent lang ako sa attendance ko sa church. Na pagpapalain ako ng Panginoon kapag consistent ako sa giving, consistent ako sa serving, consistent ako sa pagpipray. And by the way, I want to encourage you to be consistent in all of this. Be consistent in attending, in praying, in serving, in giving. By all means, do that. But not with the motivation na kapag naging consistent ako, consistent din yung blessing. But instead, we serve not to be blessed, but we serve because we are blessed. Na hindi tayo umaati ng church para pagpalain, kundi pinagpala ka ng Panginoon. And here you are today, giving back all the glory and all the honor and all the praise sa ating Panginoon. Kasi kung ang mindset natin is, gagawin ko to para pagpalain, gagawin ko to para ibigay niya, is that the kind of relationship that you want with your God? Ganyan bang relationship ang gusto nating i-cultivate natin sa atin? That's not faith in God. That is faith in reciprocity. Naniniwala ka na kapag ginawa mo to, ibabalik niya, reciprocal. Na sa totoo lang, wala talagang faith kay Lord, kundi may faith sa reciprocity. Yung bang meron kang pananampalataya, pero hindi pananampalataya sa Diyos, kundi pananampalataya sa sukli. Na Lord, nagbayad ako ng one Sunday,
suklian mo ng pagpapala. Na Lord, binigay ko to, suklian mo ng blessing. Lord, nanalangin ako, suklian mo ng kagalingan. That's not faith in God. That is faith in reciprocity. I will do good so that you will do good to me. So that if I mess up, I know you will punish me. That if I do the right thing, Lord God, you will reward me. I want every one of us to be reminded, mga kapatid, that we should not have faith only in reciprocity. Ang pananampalataya natin ay hindi dapat nakaangkla dun sa kayang gawin ng Diyos o gagawin ng Panginoon. Kundi ang sabi nga ni Job, even though God would slay me, yet I will trust Him. Ang tiwala nasa Kanya. Ang tiwala is not on what He can do, but my trust in the Lord is based on who He is in my life. Hindi kaya yun po ang rason kung bakit marami sa atin na nagtatanong na, why do bad things happen to good people? And I've been wrestling with that question for years also, katulad ninyo. Tinatanong natin, ginawa naman natin ang lahat ng kabutihan, nagbigay ka, nag-serve ka, ginawa mo naman ang lahat, and yet, bakit mahirap pa rin ang buhay? Why do bad things happen to good people? Pero hindi nyo ba naisip na yung kabaliktarang tanong naman na, why do good things happen to bad people? Kasi di ba kahit masasama, minsan magagandang bagay pa rin ang nangyayari sa kanila? Hindi kaya nag-i-struggle tayo na intindihin ang galaw ng Diyos sa buhay natin at na-frustrate tayo. Fasten your seatbelt because this is going to be deep. Na posible kaya mga kapatid na hindi natin ito ma-reconcile sa ating kaisipan is because you consider yourself to be a good man, a righteous man, a blameless man, a man of integrity, that you think you deserve something better, and you don't realize that all of us are bad people, all of us did something wrong with the Lord, that all of us sinned before the Lord, that all of us make troubles of our own. Because ang totoo lang mga kapatid, if you will just realize that we make a lot of mistakes, but in spite of all the things that we have done, naging mabuti pa rin ang Panginoon sa atin, hindi pa rin tayo pinabayaan ng Panginoon, we still have breath that we breathe today, na meron pa rin tayong hininga, meron pa rin tayong pagkain sa ating tables, hindi ganun karami. Pero sa totoo lang, kung papairali ng Panginoon yung deserve nating lahat, we will not get anything from Him in the first place. Pero the moment na na-realize natin na sa totoo lang, hindi ko kinukonsider ang sarili ko to be good, but I am a bad person too. I make mistakes, I have committed sins in my life, and I have troubles in my life na lagi kong nagagawa. And yet, in spite of all of that, pinagpala ako ng ating Panginoon, baka sakaling ngayong oras na ito, sumisigaw ka na ng pagpupuri sa Panginoon of all the things that He has done in your life, because you will realize, oo nga baka nag-e-expect ako ng malaki sa Diyos kasi ang tingin ko sa sarili ko, mabuti ako, marami ako naiambag, marami ako nakabigay sa Kanya, pero the moment that you will realize, teka lang, after all the things that I have given to the church and done to the church and all the serving and all the giving, kahit lahat lang yun pagsamasamahin, kulang pa rin yan sa grasya na tinanggap ko sa ating Panginoon, na hindi ako laging mabuti, pero laging mabuti ang Diyos. Let me repeat, hindi ako laging mabuti, pero laging mabuti ang Panginoon. Sabihin nyo nga po yan sa inyong katabi, hindi ako laging mabuti, pero laging mabuti ang ating Panginoon. That's why I will trust the Lord with all my heart and lean not on my own understanding. Because as far as I am concerned, I don't deserve the blessing that comes from the Lord. I don't deserve the breath that I breathe today. I don't deserve the food on my table. Kahit na pinaghirapan ko ito, kahit na ako ang nagtrabaho para dito, alam kong grace ng Lord ang dahilan kung bakit meron ako ng lahat ng bagay na ito. Hindi ako laging mabuti, pero laging mabuti ang ating Panginoon. Laging mabuti ang ating Panginoon. So regardless of what comes your way, I want to encourage our global family all across the world. Trust God anyway. We should trust the Lord. You know why? And I've been asked many times, why should I trust the Lord, Pastor?
You should trust the Lord because He is trustworthy. Kaya dapat kang magtiwala sa Diyos kasi ang Diyos mapagkakatiwalaan and you can rely on Him. Na lahat ng ipinangako ng Panginoon sa iyong buhay, lahat ng bagay na sinambit niya, na magiging realidad sa iyong hinaharap, may pangako ang Diyos na ito ay maisa sa katuparan. Sabi ng 1 Kings chapter 8 verse 56, I will end with this. Praise the Lord who has given rest to His people, just as He promised. Not one word has failed of all the wonderful promises He gave through His servant Moses. Let me repeat that last phrase again. And I believe this is a word for somebody na nagdududa at nahihirapang magtiwala sa Panginoon ngayon. That not one word, not one promise from the Lord has failed. Walang wonderful promise na ibinitawan ng Panginoon na hindi naisa katuparan. With that in mind, with that revelation in your heart, can you trust God kapag sinabi ng Panginoon sa iyong, fear not? Fear not kahit na this week ka na ooperahan, fear not. Fear not kahit na hindi ka sure sa iyong hinaharap, fear not. Na kahit hindi ka sure kung paano pagkakasyahin yung budget nyo for the entire month, at sabi ng Lord, fear not. Will you trust God? When He keeps on reminding you, huwag kang matakot. Kahit na maraming bagay ang hindi tugma at hindi okay sa iyong buhay, huwag kang matakot. Na kahit pakiramdam mo, matumal ang negosyo, huwag kang matakot. Na kahit parang nanganganib ang iyong trabaho at kasi sinabi ng Panginoong, fear not. Kasi kung ako magsasabi ng fear not, matakot ka eh. Pero kung si Lord ang nagsabi sa iyong, fear not, He has the integrity. Meron siyang track record that what He said, ang sabi nga na scripture na binasa natin kanina, not one word has failed sa lahat ng ipinangako ng Panginoon. So kaya mo bang magtiwala sa Panginoon kapag sinabi niya that I will hold you with my righteous right hand? Na kahit bumagsak ka, He will hold you with His righteous right hand? That no one can pluck you out of His hand kasi siya ang may hawak sa iyo at hindi ikaw ang may hawak sa Panginoon? Kaya mo bang magtiwala sa Panginoon kapag sinabi niya sa iyong, I am your refuge and I am your strength? I am the very present help in times of trouble. Na kahit parang ngayon overwhelming, insurmountable at parang ang hirap talunin ng mga pagsubok na meron sa iyong buhay, can you trust God kapag sinabi ng Panginoon sa iyo, I will be there? Kasi in reality mga kapatid, there will be moments in your life that you need a word in your heart. Capital W-O-R-D. Word from the Lord na kakailanganin mo sa iyong puso sa mga panahong wala kang Biblia sa iyong kamay. Kaya mo ba mga kapatid na magtiwala sa Panginoon na kahit wala kang nababasa, pero meron sa puso mong itinanim ang Panginoon at pagkakatiwalaan mo yung sinabi niyang, do not be afraid? Because the Word of God needs to be embedded in our hearts na every time na kakailanganin mo siya in case of emergency and urgency, you can always draw that word from your heart and quote it from the scripture that He will never leave me. He will never forsake me. Kaya napakahalaga mga kapatid that we will try our best to memorize the Word of God. The words that we read. The words that we keep on listening. Tayo mag-level up tayo, we launch out into the deep. Na yung memorize natin is more than just Jesus wept. Na yung ma-memorize natin is more than just I can do all things through Christ who strengthens me. And that verse works. But there will be times, mga kapatid, sa buhay natin that we need more than the things na mga verses na ito. Nakakailanganin natin ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Our responsibility to the Lord is just to obey the Lord. To trust the Lord. To submit to His will. Whether we understand it or not. You trust God anyway. Everybody shout, trust God anyway. Kahit ano ang diagnosis, trust God anyway. Mawalan man ako ng trabaho, trust God anyway. Ano man ang maging resulta ng eleksyon, I will trust God anyway. Matumal man ang negosyo, I will trust God anyway. Bumabagsak man ang stock market, I will trust God anyway. Hindi ko man hawak ang future ng aking mga anak, I will trust anyway. Kahit na parang mas malaki pa yung lumalabas na pera kaysa pumapasok,
I will trust God anyway, and we will keep on trusting and trusting and trusting God because we trust God, sabi ng Proverbs 3, entirely. Our whole being, our whole life, with all our heart and soul, we trust the Lord anyway. Father God, we just want to say thank you. Maraming salamat, Panginoon, for you have been so faithful and good to our lives. We are just amazed by everything, Lord God, that you have done in our lives, and all the things that you've done, accomplished, started. Panginoon, here we are today, bringing ourselves before you and realizing that everything that we have and everything that we are praying for, we can only receive by grace. We can only come to you by grace. And allow us, Lord God, to realize it's only because of your grace that we can and we should continue to trust you. Hindi po madali, Panginoon, sometimes, but we thank you for the reminder na kahit hindi namin maintindihan, we trust you anyway. We trust your sovereignty, and we trust that you are always, always, always with us. That you will never leave us, you will never forsake us. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Maraming pong salamat sa iyo. Ito po ang aming Pinili niyo pong makasama kami, malaking bagay po yon, and we treasure that moment. Ready na po ba kayo ulit to receive the word? Let's open up our Bibles in Matthew chapter 4. We are going to read 11 verses today from verse 1 all the way through 11. Matthew 4, 1 through 11. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Verse 2. After fasting 40 days and 40 nights, tignan nyo nga katabi nyo, sabi mo sa kanya, hindi mo kaya to. Okay. After fasting 40 days and 40 nights, Jesus was hungry. So Satan came and asked Jesus, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to a holy place and had him stand on the highest point of the temple. Once again, if you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. So Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. And again, for the third time, the devil took Jesus to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you if you will bow down and worship me. Then Jesus said, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him, and angels came and attended him. Week 1, we talk about the battle is the Lord's. Week 2, if you still remember, we talk about delayed in the clouds. So on week 3, we are going to talk about and unveil beneath the temptation. Beneath the temptation. Paulit-ulit po ako every week through this series na ipinapaalala po sa bawat isa sa atin that we live in two realms. The invisible and the visible realm. Ang series po nating Under Attack is more than just a collection of talks. I believe that this series Under Attack is a wake-up call for each and every one of us. Gusto pong ipaalala ng Panginoon sa bawat isa sa atin through this series kasi sa pamamagitan po ng mga mensaheng itinuturo at ituturo ng Panginoon, i-expose po ng Diyos ang mga strategiya ng kaaway. But at the same time, ini-equip po niya ang lahat ng mga believers na katulad mo at katulad ko para manatili po tayong nakatayo sa gitna ng mga atake sa ating buhay. You could be experiencing physical, emotional, mental attacks spiritually. Pero I believe na hindi lang tayo basta dumaranas ng emotional battle at yung mga emotional battle ay basta emotional. I believe na marami po tayong emotional battle na actually spiritual battle in disguise. Nagpapanggap na emotional battle but actually this is a spiritual battle.
So if ever that you feel some sort of resistance, if you feel some sort of resistance sa iyong walk, sa iyong calling, sa iyong worship, you could be under attack spiritually. Just like our text today in Matthew chapter 4, notice na kung tayo po spiritually under attack, even Jesus Christ, the God who created the vastness of the universe, nung hinubad po niya ang kanyang pagka-Diyos at nanahan po dito sa earth, even our Lord Jesus Christ was attacked by the devil. Now notice, bago pa ni Jesus i-perform ang pinakaunang milagro, bago pa ni Jesus i-preach ang pinakaunang sermon, bago niya patawagin ang pinakaunang disipulo, bago pa siya lumakad sa ibabaw ng tubig, bago pa niya binuhay ang mga patay, bago pa niya i-cast ang lahat ng demons, Jesus was attacked. And this attack in Matthew chapter 4 happened just right after Matthew chapter 3. Because after ng Matthew chapter 3, Matthew chapter 4. Grabing revelation yun. Ang lalim po ng pastor. Amen? Kasi pagkatapos ng 3, 4. Na nangyari yung Matthew chapter 4, just right after when the Father affirmed Jesus Christ that He is the beloved Son of God. Ang background story nito, sabi ng scripture, sa Matthew chapter 3, si Jesus Christ po mga kapatid, ay na-water baptized nitong si John the Baptist, at pag-ahon po ni Jesus sa tubig, nagsalita ang kalangitan sa Matthew chapter 3 verse 17, na ang sabi ng Ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So ang sabi ng scripture, pagkatapos siyang i-affirm ng Ama, pagkatapos siyang i-remind that He is the beloved Son of God, the Holy Spirit led Jesus Christ into the wilderness to be tempted. Jesus fasted 40 days and 40 nights. He was alone. He was hungry. Obviously, Jesus is physically weak. Physically weak, but spiritually sharp. Because He knows how to respond to the temptation of the enemy. Nakita ng ating Panginoong Hesus na hindi random ang temptation. Ang mga temptation at atake sa ating buhay, targeted. At ipinapakita ng Matthew chapter 4 sa atin mga kapatid, na yung mga spiritual attack sa ating buhay ay hindi indikasyon na tayo ay malayo sa Diyos. Ang mga spiritual attack sa ating buhay ay hindi indikasyon na ikaw ay mahina. Dahil ikaw ay may calling, dahil ikaw ay may pagtawag, para yung calling ay ma-fulfill, that calling should be challenged. Icha-challenge, iti-test, and when you pass the test, you will be able to walk in that calling that God has for you. At kung titignan po natin yung 11 verses ng Matthew chapter 4, nakatago po sa mga temptation na ibinigay ng kaaway kay Jesus Christ, yung mga area ng buhay natin na gustong atakihin ng kaaway. Are you ready for it? Okay, sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt. Okay? Pastor, bakit pa natin kailangan itong pag-aralan? Nangyari na po kay Jesus. Alam nyo, kaya po natin ito pinag-aaralan because Satan is not creative. Hindi niya ho kaya mag-fabricate ng another strategy. At ang kanyang strategy, although he is not creative, Satan is repetitive. Dahil paulit-ulit siya, although strategic siya, predictable ang kanyang mga atake. Ang mga atake ni Satan rehearsed. So when we look at the scripture, kung mapapansin niyo po yung same temptation na ginamit ng Lord kay Adam and Eve, which is pagkain, is also the same temptation na ginamit ng Lord, ginamit ni Satan kay Jesus Christ, which is pagkain as well. At ngayon, yung temptation na ginagamit ng Panginoon, ng kaaway sa'yo, pagkain din. Sabi mo sa katabi mo, bagsak tayo sa pagkain talaga. Ay, dudong talaga. Bagsak talaga tayo sa pagkain. Amen? It's all about food. Tingnan ho natin. Matthew chapter 4 verse 3 to 4. Watch this. During that time, sabi ng Bible, the devil came and said to Jesus, "If you are the Son of God, turn these stones to become loaves of bread." But Jesus told him, "No, the scripture says, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Pansinin niyo mga kapatid, ang unang inaatake ng kaaway sa atin, identity. Satan is attacking your identity. Everybody say identity. Amen? Do you know your identity in the Lord?
Kasi ang sabi po ng verse 3, balikan ho natin, during that time, nung dumating ang kaaway, humarap kay Jesus, ang unang dialogue ni Satan sa kanya, if you are, highlight this part, if you are the Son of God, turn these stones into bread. So, pansinin niyo ito, no? Sa Matthew chapter 3, in-affirm ng Father, you are, this is, si Jesus, ang beloved Son of God. So, malinaw na malinaw ang identity ni Jesus. Siya ang pinakamamahal na anak ng Ama. Pansinin niyo, no? Pagkatapos ng affirmation, ko-questionin ng kaaway yung salitang narinig mo. Amen? Talaga bang ikaw ay anak ng Diyos? Na ang sabi ng kaaway kay Jesus, if you are really the Son of God, turn these stones into bread. And usually, we're so focused on turning the stones into bread, which is activity, na nakakalimutan natin na para maapektuhan ang activity, unang inaatake ang identity. Because when your identity is confused, your future is sabotage. Your destiny is sabotage. Kung mapapansin nyo mga kapatid, amen? Sabi niya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, sige nga, gawin mo ang tinapay ang batong ito. Why? Kasi si Satan, hindi ho siya takot sa ating mga activity. In fact, baka nga encourage ka pa ni Satan eh. Nagsisimba ka na every week. Sige, gawin mo pang twice a week. Sige lang, magsimba ka lang ng magsimba. He doesn't mind kapag kahit nagsisimba ka. Huwag mo lang ipupurso si Lord. Kasi dun siya takot. Because once you pursue God, you'll be reminded of who you are. Amen? He is not threatened by your activity, but He is terrified by your identity. Because once na-realize mo at kilala mo kung sino ka, na ikaw ay hindi lang basta slave, ikaw ay anak ng Panginoon. And you know all the benefits that you have because you are the Son of God. He is attacking your identity, not your activity. Kasi kapag nakalimutan mo kung sino ka, you will settle for who you are not. Ooh, hallelujah. Amen? Wala akong kausap sa 3 p.m. Mukhang papahirapan ako ng service sa ito, pambihira. Amen, sabihin mo sa katabi mo, mukhang ikaw na naman ang topic ni Pastor today. Amen? Why? Kahit na ikaw ay winner, kahit ikaw ay conqueror, Satan will make you feel like you are defeated because when you feel defeated, you will act defeated. Una niyang aatakihin ang iyong feelings, ang iyong identity, yung confidence mo in who you are, na hindi mo ma-realize kung ano ang potential mo, kung ano ang kaya mong gawin, because the Lord is with you. Pansinin ninyo, sa Matthew chapter 3 verse 17, ang sabi ng Ama, this is, highlight this part, this is my beloved Son. Pero pagdating ng Matthew chapter 4, sabi niya, if you are the Son of God, tinanggal na yung beloved. Amen? Because Satan doesn't want you to be reminded na mahal ka ng Panginoon before the activity. Notice, no, wala pang miracle na pine-perform si Jesus Christ, at least recorded for us in the scripture. Wala pa siyang miracle na nape-perform. Pero nung siya'y nabaptize, ang sabi ng Ama, you are my beloved Son. Don't think for a moment na ang love ng Diyos sa'yo is manipulated by your activity, by your performance, by what you do in church. No, His love for you is not changing. Kahit na, nagigets yung sinasabi ko mga kapatid, na minsan masyado tayo nakafocus sa activity to earn our identity, na nakakalimutan natin that identity goes first. You have to be reminded in who you are, kasi kapag alam mo kung sino ka, aakto ka na parang anak ng Diyos. Hindi lang parang, kundi anak ng Diyos. Palapakan natin ang ating Panginoon. So kay Jesus Christ, sabi niya, okay, if you are the Son of God, turn these stones into bread. Eh ngayon, di sasabihin ni Satan sa iyo yan. Kasi alam niya, pagka kinonvert mo yung bato sa tinapay, cheese bread na yun. Because the man shall not live by bread alone. So lagyan mo ng cheese. Praise the Lord. Nung unang panahon, sabi niya kay Jesus, if you are the Son of God, turn these stones into bread. Ngayon, ano sinasabi ni Satan? Kung talaga anak ka ng Diyos, ba't ka naghihirap? Kung talaga anak ka ng Diyos, bakit hindi ka pinagaling sa iyong sakit? He will make you question your identity. Anak ka ba talaga? Kung anak ka, bakit hindi mo makuha yung benefits ng healing? Bakit hindi mo makuha yung benefits ng provision? Kung talagang anak ka, dapat ito ang meron sa iyo. Oo nga no. And He will make you question your identity because kapag ang identity mo confused, ang destiny mo sabotage. And Satan doesn't want you to walk in that purpose that God has for you. Amen? So ano mauna? Identity or activity? Look at the verse again. Balikan natin ang verse 3. Sabi ng verse 3, amen? During that time, the devil came and said to him, if you are the Son of God, identity.
Right? Identity. So ano na una? Identity. And sabi ng scripture, then turn these stones into bread, which is activity. Highlight this part. So ano na una? Identity or activity? Minsan masyado tayo nakafocus sa activity. Pero kapag hindi mo alam kung sino ka, you don't know who you are, you don't know your identity, kapag pinagdududahan mo kung sino ka, maaapektuhan yung pwede mong magawa. Satan will plant doubt not by what you do, but by who you are. Pansinin nyo, ito rin yung eksaktong strategy ng kaaway kay Adam and Eve sa Genesis chapter 3. Nung nag-fall ang ating unang magulang na si Adam and Eve. Di ba? Nung kinausap sila ng ahas na demonyo, sabi ng ahas sa kanila, talaga bang sinabi ng Panginoon na bawal ninyong kainin ang lahat ng bunga dito sa Garden of Eden? Pansinin nyo, kakasabi lang ni Lord, kino-question agad. Talaga bang, did God really say? Sabi ni Eve, hindi naman. Hindi naman pinagbabawal ang lahat. Meron lang mga restriction in our way of honoring the Lord. Pero anong pinapalabas ni Satan? Kung talagang kayo ay anak ng Diyos, kung talagang kayo ay mahal ng Diyos, bakit may nililihim? Di ba? Ang Diyos natin is a generous God. Do you believe that, church? Alam niyo, ang sabi ng maraming Bible scholars, sa Garden of Eden, merong at least 8,000 kinds of trees. Pero meron lang isang puno, isang bunga na bawal. Pero anong gagawin ni Satan? Pinagfo-focus ka niya sa bawal. Gawin mo yung bawal. Kasi kung talagang mahal ka ng Diyos, kung talagang anak ka ng Diyos, dapat walang bawal. So kung may bawal, may wini-withhold ang Diyos sa'yo. Hindi mo nare-realize, para sa yung protection yun, kaya ipinagbabawal. Marami namang gamot, ba't doon ka sa ipinagbabawal na gamot? Sabi mo sa katabi mo, para sa'yo yun. Amen? So ibig sabihin, pabira, eto na, 3 p.m. na. Okay. Ibig sabihin, bago pa po nila kagating yung prutas, pinagdudahan na nila ang worth nila. Alam mo kung bakit takot si Satan sa posisyon mo bilang anak ng Diyos? Alam niya yun. Alam niya lahat ng benefit na meron ka bilang anak ng Diyos. Alam ni Satan ang lahat ng pwede mong makuha dahil ikaw ay anak ng Diyos. Pero since hindi niya kayang i-demolish yung posisyon mo bilang anak ng Diyos, ang dinidemolish niya yung perception mo. Yung mindset mo. So hindi niya magagalaw yung pagiging anak ng Diyos, pero pwede kanyang paniwalain na hindi ka anak ng Diyos. Amen? Correct? So he is after your perception, and I believe that perception is everything. For example, ang lion o ang leon, Lion King. Ang lion po is called the king of the jungle. Question, why? Why is it that the lion is called the king of the jungle? Question, yung leon ba ang pinakamalaking hayop sa gubat? No. Siya ba ang pinakamabangis? No. Siya ba ang pinakanakakatakot? Probably not. Pero kung basihan lang ay size, di dapat elepante ang king of the jungle. O kaya giraffe ang king of the jungle. Pero bakit mas malaki ang giraffe, mas malaki ang elepante, ang leon ang king of the jungle? Is it because of the size? No. It's all about perception. Right? Kasi sa mata ng leon, pag nakakita siya ng elepante, kahit gaano kalaki, ang tingin niya dyan pagkain. Ang tingin niya si giraffe pagkain. Kahit mas malaki, kayang-kaya siyang pagtulungan ng mga giraffe at ng mga elephant, pero dahil may perception siya, kilala niya yung capacity niya, alam niya kung sino siya. Siya yung naging predator, sila yung naging prey. Na kung tutuusin, mas malaki sila, pero bakit parang sila yung mahina? Perception is everything. Bakit ka pumapayag na tinatapak-tapakan ka ng kaaway? Bakit ka pumapayag na nagfo-fall ka sa parehong temptation at parehong kasalanan over and over again? Bakit ka pumapayag na natatrap ka sa parehong cycle? Unproductive, vicious, pero pumapayag ka because you have this perception, hindi na ako lalaya, wala akong kakampi, hindi ako mahal ng Panginoon. All of these are lies from the devil. Kasinungalingan po yan, mga kapatid. Amen? Sabi mo sa katabi, hindi totoo yan. Amen? Look at Gideon. You know Gideon, right? Si Gideon ay binigyan ng Lord ng napakagandang assignment. Ang assignment na binigay ng Lord kay Gideon, ikaw ang gagamitin ko para i-deliver ang nation of Israel against the Amalekites. Wow, pambihira. Kakaiba yung assignment na binigay ng Panginoon sa kanya. Ikaw ay gagawin kong deliverer. Pero bago pa man idetalyado ng Panginoon ang kanyang gagawin, pinangunahan niya na ang Panginoon, Lord,
Sure po ba kayo? Ako po ang pinakamahina. Tignan natin ang Judges chapter 6 verse 15. After na ipinakita ng Panginoon yung assignment, yung purpose, yung vision na meron ang Panginoon sa kanya, ano ang sagot niya? But Lord, may kilala ba kayo mga ganyan? Yung pagka may pinapagawa ang Lord, laging, but Lord. Kaya, uy, tinatawag ka ng Panginoon, but ako? Nagiging paniki tayo bigla. O iba sa inyo, alas 8 nyo pa magigets yan. Alas 8 pa. Habang kumakain kayo, kaya pala but? Kasi paniki. Okay. Sabi niya, but Lord, gagamit, deliverer? Hero, bayani, tagapagligtas? But Lord, how can I rescue Israel? Highlight this part. My clan is the weakest in all the whole tribe of Manasseh. And I am the least in my entire family. Wow. Ano sinasabi ni Gideon? Lord, sure po ba kayo? Ang hero, bayani, ang tagapagligtas, dapat yun ang pinakamalakas. Logical lang naman, di ba Lord? Pero Lord, sure ka ako tatawagin mo? Teka lang Lord, in case you missed, as if may namimiss ang Diyos. In case you missed, Lord, yung clan po namin, yung pamilya po namin, yun po ang pinakamahina sa tribe ng Manasseh. At sa tribe ng Manasseh, na kami ang pinakamahina, sa buong pamilya ng mahihina, ako po ang pinakamahina. In other words, ako ang pinakamahina sa lahat ng mahina. Tapos yung pinakamahina sa lahat ng mahina, yun po ang tatawagin mo para i-deliver ang buong bansa? Sure po ba kayo, Panginoon? Pero minsan talaga may nakikita ang Diyos sa atin na hindi natin nakikita sa ating sarili. Alam nyo, bago pa man maliitin ni Gideon ang tingin niya sa sarili kasi nakatingin siya sa kanyang weakness, ang Diyos nakatingin sa destiny. Amen? Bago pa man maliitin, amen, ni Gideon ang kanyang sarili, tingnan nyo ang tinawag ng Panginoon sa kanya. 3 verses before 15, Judges 6 verse 12, ang sabi ng scripture, when the angel of the Lord appeared to Gideon, the Lord said, the Lord is with you. Everybody read, highlight this part, mighty warrior. Tingnan nyo to, tinawag siya ng Lord na mighty warrior habang nagdudwell siya sa kanyang pagiging duwag. At sinasabi niya, ako ang pinakamahina at ako ang pinakalis. By the way, you are a mighty warrior. Pakiramdam mo mahina ka, pakiramdam mo list ka, but that is not your identity. God called him a mighty warrior while he was acting like a coward. Alam niyo kung bakit? Taktika ng kaawayan sa ating buhay kasi alam ni Satan, kapag na-labelan ka na niya, malilimit ka na niya. Pag na-labelan ka na niyang sakitin, pag na-labelan ka na niyang may cancer, pag na-labelan ka na niyang walang pag-asa, pag na-labelan ka na niyang walang future, it will limit you. That is my own personal story. Amen? Lumaki po ako sa Malabon, squatters area. Mga katabi ko, mga kabarkada ko, mga drug addict, karamihan sa kanila naging drug addict. May kababata ko nandito. Alam nila ang storya ng aking buhay mula pa nung pagkabata. Yung aming kinalakihan, hindi po ideal para magtayo ng magandang future. Sinabihan ako na alien daw ako. Exotic lang, I mean. Sinabihan ako, alien, mongoloid, pamilya ng mga Sorais, walang mararating. Hindi nagiginhawa ang buhay, hindi makakatapos ng pag-aaral. Pero sino ba mag-aakala? Amen? Na yung taong binuli, sinabihan ng mga masasakit na salita, opinion lang naman nila yon, pero hindi ko yun alam. Pinaniwalaan ko yung sinasabi nila, and because they labeled me as such, nalimitahan ako sa aking sarili. But thank God, wala akong plano sa sarili ko, pero may plano ang Panginoon sa akin. Amen? Sino ba mag-aakala na yung binuli, yung tinukso, yung lumaki na, walang sabihin na nating environment na makakatulong para magkaroon ka ng magandang future, ay gagamitin ng Panginoon. At ang tingin ng Lord, mighty warrior. And if God can use me, He can use you. And if God can use Gideon, He can use you too. Magpagamit ka sa Panginoon. Huwag mong tignan ang iyong kahinaan, tignan mo ang calling ng Panginoon sa iyo. Yan kasi ginagawa ni Satan, alam niyang wala siyang magagawa sa destiny natin, kaya inaatake niya yung confidence mo na lang. Para humina ang loob mo, para mawalan ka ng confidence, magtiwala, Satan will make you feel that you are nothing so that you can do nothing. Paparamdam niya sa iyo, wala ka namang mararating. Ipaparamdam niya sa iyo, wala ka naman. Kasi kapag kinonfuse niya ng identity natin, it affects everything. So, my advice to you is this. Kapag inaatake ka, i-rebuke mo ang kaaway, sure. I-rebuke mo si Satan, I rebuke you, sure. In Jesus' name,
Sure, pero wag mong kakalimutang i-remind ang sarili mo kung sino ka. That you are chosen, forgiven, redeemed. You are God's workmanship. You are chosen and appointed. Pinili ka at hindi ka pinagpilian because God has a great plan for your life. When Satan attacks your identity, remind yourself of your identity in Jesus Christ. If you are the Son of God, turn these stones into bread. Well, I want to remind you, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Panginoon. Amen? And here goes another temptation. In Matthew chapter 4 verse 8 to 9, again, the devil, second temptation, the devil took him up to an exceedingly high mountain and showed him, fasten your seatbelt, all the kingdoms of the world. Ipinakita kay Jesus Christ lahat ng kaharian sa mundo at lahat ng glory. At ang sabi ni Satan kay Jesus, all these things I will give you. How dare you? How dare you say na ibibigay mo yung bagay na Diyos ang lumikha? Come on now. How dare you? How would you say na, sige, lahat ng ito ay ibibigay ko. Teka lang, all of these are empty promises. Wala siyang karapatang ibigay yung hindi naman kanya. Amen? Kaya kapag ang mundo nangangako sa iyo, may joy dito. Empty promise yan. Bakit mangangako ang mundo ng joy? Hindi niya kayang ibigay ang joy. Si Lord lang ang kaya niya lang ibigay na joy. Dishwashing liquid. Isang patak, kaya ang sangkatutak. Hanggang doon lang ang kaya niyang ibigay. Pero hindi niya kayang ibigay ang peace, hindi niya kayang ibigay ang sound mind, hindi niya kayang ibigay ang kaligayahan, ang kapayapaan, ang freedom. And in case nangangako ang mundo, gawin mo to, lalaya ka. Gawin mo to, papayapa ka. Gawin mo to, sasaya ka. All of these are empty promise. Parang si Satan. Lahat ng nakikita mo, akin yan. Ibibigay ko sa iyo lahat yan. Balik mo anak. Ano ang condition? Verse 9, I guess. Okay, verse 9. If you will fall down. Kung luluhod ka. Because ang pangalawang inaatake ni Satan sa atin, hindi lang identity, kundi our loyalty. So sabi ni Satan, ibibigay ko lahat ng mga bagay na ito, pero show your allegiance to me. Bow down before me. Once again, how dare you? Bakit luluhod ang creator sa created? Why would he do that? But since Satan is giving us empty promises, amen, ang gagawin niya, maging loyal tayo, hindi sa Diyos, kundi sa kaaway. I have a very intimate question to you. You don't have to answer. Loyal ka ba sa Diyos? Kaway-kaway sa lahat ng loyal. Konti na lang kami. Taas kamay. Oh. Joke lang. Taas kamay lahat ng loyal. Wala na talaga. Kawawa naman. Lord, have mercy on us. Amen. Are you loyal to your God? And if so, kung loyal ka sa Panginoon, anong basis ng loyalty na meron ka? Is it based on comfort? Or is it based on your conviction? Kasi madaling maging loyal pag nasa iyo ang lahat. I will give everything to you. Pero ang tunay na loyalty na susubukan kapag walang-wala ka. Amen? Amen? And let me tell you this, si Satan, hindi niya lang aatakihin ang iyong identity. Aatakihin niya yung loyalty mo. Kasi once na naatake ni Satan yung loyalty mo, unti-unti kang dumidistansya sa Panginoon. Notice hindi si Lord ang lumalayo. Ikaw. Kasi mapapansin nyo ito ang mga loyal na Kristiyano, pag nanalangin yan, malalim. Pag nakinig, malinaw. Pag sumunod, mabilis. Kaya gagawin ni Satan ng lahat, para wasakin yung intimacy mo sa Diyos. So before the disobedience, mauuna mo na yung disconnection. Bago ka pa sumuway sa Diyos, una nang inatake ni Satan sa iyo yung loyalty. Unti-unti kanyang nilalayo sa ating Panginoon. So you don't die when you sin. You started dying when you disconnect. Nagsisimula ang pagkamatay nung dinidisconnect na natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Kasi alam ni Satan pag lumayo ang puso nito sa Diyos, sunod-sunod na pagsuway nito. Kaya ulitin ko lang. Kaya sabi ko kanina, kung magsisimba ka, Satan doesn't care. Sabi ni Satan, sige, tutulungan pa kita. Gusto mo magsimba? Sige, magsimba ka. Huwag ka lang magka-quiet time. Gusto mo mag-pray? Sige, mag-pray ka lang na mag-pray. I-post mo si Lord sa social media platform mo. Sige lang, i-post mo. Huwag mo lang siya ipo-pursue.
Sige, bumili ka ng libro ni Pastor Stephen, yung baggage analysis. 4 bilhin mo. Regaluhan mo, kaibigan mo. Sige, bilhin mo yung baggage analysis. Sige, bumili ka ng 10 devotional book para araw-araw iba ang devotional book na gamit mo. Pero hindi porket marami kang devotional book dun sa iyong bookshelf, guaranteed na meron kang intimate relationship with God. Amen? Devotional books doesn't guarantee intimacy with God. And that's exactly the deception that Satan is doing sa ating mga buhay. Kaya sabi ni Satan sa kanya, o sige, ibibigay ko lahat ng yaman, pero show your allegiance to me. Show your loyalty to me. Tingnan niyo ang sagot ni Jesus Christ. Ang sabi ng verse 10, Then Jesus said to Satan, Away with you, Satan. Sabi mo nga sa katabi mo, Satanas, lumayo-layo ka muna sa akin. Sabi mo sa katabi mo. Away with you, Satan. Watch this. For it is written, You shall worship the Lord your God. Highlight this part. And Him only you shall serve. Your loyalty must be in the Lord. And loyalty is a decision. Ang loyalty hindi yan based sa feelings. Na ang loyalty natin ay hindi dependent sa kayang ibigay ng Panginoon. Kundi, paglilingkuran ko ang Panginoon, meron man ako o wala. Paglilingkuran ko ang Panginoon, may sakit man ako o wala. Paglilingkuran ko ang Panginoon, meron man ako natitira sa bank account ko o wala. Bakit? Ang loyalty ko hindi based sa kaya niyang ibigay. Ang loyalty ko ay based sa kung sino ang Panginoon. Tignan niyo si Job. Si Job, pag tinignan niyo po ang book of the Job, para kang bibigyan niya ng pambihirang pagsilip sa spiritual realm. Meron kasing mga recorded verses sa Job, katulad ng Job 1, kung saan nirecord sa atin yung conversation between Satan and God. Nagkaroon sila ng conversation na apparently itong si Satan is roaming around trying to find somebody na kanyang madedevour. And then all of a sudden, out of nowhere, habang nagko-converse si Satan at si God, ang sabi ni Lord kay Satan, na-consider mo na ba yung anak kong si Job? Kaya nga sabi ko kay Lord, Lord, kung meron ka man pong ibibida kay Satan, wag na po ako. O gusto ko po, ano lang po ko, yung low-key lang po, low-key. Yung naglilingkod ako, gagawin ko lahat. Lord, maglilingkod ako. Pero pag nagkaroon ng bidahan dyan sa ibabaw, wag nyo na pong babanggitin ang pangalan ko kasi alam ko ang nangyari kay Job at ayoko mangyari sa akin yung nangyari sa kanya. Amen? Bakit? Tingnan nyo ang sabi ng scripture. No, sa Job chapter 1 verse 9 to 11, sabi ng scripture, Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? Tingnan nyo ang description kay Job. There is no one on earth like him. Sana all. He is blameless. He is upright, meaning matuwid siya. Sumusunod sa Panginoon. A man who fears God and he shuns evil. Tingnan nyo, no? Sabi ni Lord kay Satan, Uy, in case na mismo may anak ako, si Job. Tingnan nyo, faithful yan. Wala yang moral mess. Higit sa lahat, may takot sa akin. Kumbaga si Job ang Christian Pro Max. Lahat ng feature na kailangan mo, kompleto. Christianity Pro Max. Sabi niya, kinonsider mo na siya? Alam niyo yung, imaginein mo that you are so faithful to God to the point na nung naghanap si Lord ng example, ikaw talaga yung naalala niya. Sabi niya, tignan mo yung anak ko na to. Napaka-faithful. Kaya sabi ko, Lord, low-key lang kami dito sa Gia Kamanaba. Okay na po kami sa ganito. Huwag niyo na po kami isama dyan. At alam niyo nangyari? Because God said, look at my son Job. Ang sabi ni Satan in essence, sige nga, i-test nga natin kung totoo yung sinasabi niya. Kawawa si Job, no? Biri mo siguro si Job, nagtatanim siya ng prutas, tapos nakagat niya yung dila niya. Sino kaya nag-uusap sa akin? Pinag-uusapan siya in the heavenly realms. Wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. Kumbaga parang hindi siya nag-audition pero siya bida. Ano sabi ng scripture? Sige nga, i-test natin. Siya ba'y faithful? Siya ba'y blameless? Siya ba'y upright? Tignan niyo sagot ni Satanas. Verse 9. Satan replied to the Lord, Yes, tama naman. Faithful nga yan si Job. Mahusay nga yan. Christianity Pro Max nga. Totoo naman, lahat nasa kanya na. Mabait, may takot sa'yo. Pero watch this. Yes, highlight this part. But Job has good reason to fear God.
Paraphrase ko lang Oo, totoo naman, faithful naman si Job. Pero kaya lang naman yan sumusunod sa'yo. Kasi may rason kang binibigay. Ikaw ba naman maging blessed ka Talagang susunod ka sa Panginoon. Parang sinasabi ni Satan kay Lord, binibida mo yan si Job, nakaibigan mo. Nako, friends with benefits lang yan. Kaya ka lang yan tinatawag na kaibigan kasi may nakukuha siya sa'yo. So pasinin mo, inaakusahan ni Satanas yung obedience ni Job na transactional lang. Na kaya lang naman sumusunod yan kasi may blessing. Kaya yan loyal sa'yo kasi mayaman Inakusahan ni Satanas si Job na yung obedience niya ay base sa nakukuha niya sa Diyos, hindi sa kung sino ang Diyos. And then sabi ni Satan, verse 10, tignan mo lagi mo siyang nilalagyan ng wall of protection around him. No? Yung bahay niya, may protection, may insurance. Property niya, may insurance. And you have made him prosper in everything he does. Tignan mo kung gaano siya kayaman. Sabi ni Satan, wala pang Sun Life to Sabi niya, tignan mo naman, highlight this part. Talagang magiging loyal yan sa'yo. Biruin mo ba naman, may wall of protection na nakapaligid sa kanya? Yung property niya, insured. Yung bahay niya, insured. Pinagpala mo, pinayaman mo, talagang magiging loyal yan sa'yo. Now question, sino sa inyo, lahat ng bagay na ito gusto nyo makuha? Kinakabahan na kayo Ayoko Okay, sino sa inyo gusto nyo na kayo ay laging proteksyonan ng Panginoon? Ang bahay nyo, proteksyonan ng Panginoon. Ang property nyo, proteksyonan ng Panginoon. Gusto nyo, in a way, hindi man mayaman na mayaman, may financial freedom. Amen. Sino sa inyo gusto nyo? Parang ayaw nyo mag-amen. Nag-take notes yung anghel, yung mga nag-amen lang, yun lang makakakuha. Okay, bigyan ko kayo ng chance. Sino sa inyo gusto nyong makuha ang lahat ng ito? At kapag nakuha nyo ang lahat ng ito, ano sasabihin natin? Lord, thank you. Talaga ngang I'm blessed and highly favored. Because why? Because ang tingin natin sa lahat ng blessing na ito, favor ng Diyos. Hindi dahil mabait lamang si Job, favor ng Diyos. Pero watch this, yung favor, pinagmumukha ni Satan na suhol. Sinusuhulan mo lang naman, kaya loyal sa'yo Biruin mo, pinagpala mo. Biruin mo, protectionan mo yung kanyang property. Talagang magiging loyal yan. Kumbaga, inaakusahan ni Satan si Job na loyal lang siya kasi may suhol. So sabi ni Satan sa verse 11, pero subukan mong tanggalin ang lahat ng bagay sa kanya. Tingnan ko lang, take away everything he has and he will surely curse you to your face. Sa Tagalog, kaya lang naman loyal sa iyo yan kasi pinagpapala mo Tanggalin mo lahat ng yaman niya. Tanggalin mo lahat ng protection. Tignan mo, susumpain ka niyan sa mukha mo. And you know what happened? The Lord allowed Satan to remove everything to Job. Isang araw namatay ang kanyang 10 anak, one day. Lahat ng kanyang ari-arihan nalimas, one day. To make matters worse, nawala na nga siya ng hanap buhay, nawala na siya ng mahal sa buhay, nagkaroon pa siya ng sakit na walang gamot. Skin disease, incurable, leprosy. Ano pang natira sa kanya? Amen? Bakit? Tingin ko ito ang pinaka-climax ng accusation ni Satan sa kanya. Ang akusa ni Satanas, pag nawala sa kanya ang lahat, mawawalan niya ng pananampalataya at loyalty sa iyo. Pero question, nung nawala ang lahat kay Job, nawala nga ba ang loyalty niya sa Diyos? No. Because the Bible says in same chapter of Job chapter 1, verse 21, ang sabi ni Job, hubad akong lumabas sa napupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay at siya rin ang babawi. Purihin si Yahweh. He recognized, amen, yung loyalty ko is not for sale. Hindi ako loyal sa Panginoon dahil may blessing siyang binibigay. Because I know who He is. Itong Diyos na to, siya ang nagbigay. At kung gugustuhin niyang bawiin, okay lang Lord. Ang loyalty ko, hindi naapektuhan ng prosperity.
Prosper me, Lord, thank you. Pero kung maghirap man ako, I will remain loyal to you. I will remain worshiping you. Hindi ako hihinto sa paglilingkod, hindi ako hihinto sa pagsamba, kasi ang pagsamba ko ay hindi dependent sa blessing, kundi sa blesser. And this same Job is the same guy na nagsabi, kahit patayin ako ng Diyos, though He slay me, yet I will praise Him. Kahit patayin pa ako ng Panginoon, patuloy ako magpupuri sa ating Panginoon. So ang question, tapat lang ba tayo sa Panginoon kapag maganda ang buhay? No. No. Kasi kapag tinanggal ng Lord ang blessing, mawawala na ba ang loyalty ko sa Kanya? Hindi. Hindi ipinagbibili ang loyalty ko sa ating Panginoon. In fact, katulad ni Job, minsan niya, hahayaan pa talaga ng Diyos na mawala sa iyo ang lahat. Hindi para wasakin yung loyalty mo, kundi para patunayan yung loyalty mo. Kasi ang tunay na loyalty na patutunayan kapag walang-wala ka pero nagsisimba ka pa rin, walang-wala ka pero nagpapatuloy ka pa rin, walang-wala ka pero naglilingkod ka pa rin. Kahit palagay mo, pakiramdam mo, tahimik ang Diyos, hindi sinasagot ang iyong mga panalangin, iniwanan ka na ng lahat, nananatili ka pa rin because after all, if you think about it, ang reward ng pananampalataya natin mga Kristyano, hindi naman yung kayang ibigay ng Diyos eh. Ang tunay na reward ng pananampalataya natin, yung presensya ng Diyos. His presence is enough. Yung may Diyos lang ako, okay na. Di baling mawala ng trabaho, hindi ako mawawala ng pananampalataya. Mawala na ang lahat, pero hindi mawawala ang loyalty ko, ang pananampalataya ko sa ating Panginoon. Come on, give me some praise. Woo! Praise Jesus. Sabi mo sa katabi mo, loyalty. Loyalty. Sabi mo, loyalty. Remind yourself who you are and remind yourself who your God is. Identity and loyalty. And as I close this, ang pangatlong inaatake ng kaaway sa atin, hindi lang identity, hindi lang loyalty, but number 3 is our integrity. Integrity. Another temptation in Matthew chapter 4 verse 5 to 6, then the devil took him to a holy city and had him stand on the highest point of the temple. Watch this. Verse 6, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Come on now. So, dinala ni Satan si Jesus Christ sa pinakamataas na parte ng Holy City, Jerusalem. Hinayaan niyang tumayo si Jesus sa highest point ng temple. And then sabi ni Satan, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka nga, magpatihulog ka nga. Balik mo anak. For it is written. Tingnan nyo, Diablo na nagko-quote pa ng verse. So hindi porket nagko-quote ng verse, anghel. Amen? Kahit baka mas alam pa nga ni Satan yung Bible kaysa sa atin kasi hindi natin binabasa. Taga-ibang church to kasi mga taga-Kamanaba, Bible readers. Kinabahan ako bigla. Amen? Tingnan nyo. Ang sabi niya, okay, magpatihulog ka nga. Diba ang sabi ng Bible? He will give His angels charge over you. Sa madaling salita, sasaluhin ka ng anghel. Kapag ikaw ay nagpatihulog kasi hindi niya hayaan na yung paa mo sumayad sa lupa. Ano ang sabi na? Okay, kung talagang anak ka ng Diyos, diba ang sabi ng Bible? Now, ang question, ito kayang kinukode, balik mo nga anak, ito kayang kinukode niya na for it is written, balik mo nga anak, okay? It is written. Ito kayang part na to, na kino-quote ng Diablo, nasa Bible nga kaya talaga yan? Is it really in the Bible in the first place? Because, if we really want to make sure na tama, kasi nga si Satan nagko-quote ng scripture, no? Nasa Bible nga kaya talaga ito? Yes. It is actually found in Psalms 91. A protection chapter. Come on now. Alam ni Satan yung protection chapter? Pambira! Talungin mo katabi nyo, hindi niya alam yun. Hindi niya alam yun. Amen? Psalms 91. So, tingnan nyo, no? Ang sabi, kinokote, ginagamit ni Satan yung parehong pero imagine mo yung audacity nitong si Satanas, ha? Nagko-quote siya ng Bible verse sa gumawa ng Bible mismo. Sa mismong salita. Ang sabi niya, kung talagang anak ka ng Diyos, try mo nga. Diba sabi ng Bible, sasaluhin ka ng mga anghel. Tignan niya natin, balik mo anak yung verse. So kung may photographic memory kayo, screenshot nyo na. Titignan natin
itong verse na to, dun sa actual verse kung saan siya kinote, kung parehong-pareho nga ba. Okay? Are you ready? O titignan, bigyan ko kayo 5 seconds. Ready? Now, let's go to Psalms 91, verse 11 to 12. For He will command His angels concerning you, to guard you in all your ways. Hold on. Balik na natin, Matthew chapter 4. He will command His angels concerning you. Tama? Tama pa, ha? Then, comma, balik mo ngayon Psalms 91. He will command His angels concerning you, comma? No. Highlight this part, to guard you in all your ways. Kinote ni Satan yung scripture, pero may tinanggal siya. He twisted it. He placed the verse out of context. Na sinasabi ni Satan, sige tumalong ka, di ba sabi naman ng Bible, sasaluhin ka. Sinabi naman ng Bible, sasaluhin talaga, pero may kondisyon, to guard you in all your ways.